Magandang araw po sa ating lahat, mga masugid nating taga-subaybay sa ating programang Magmeryenda Tayo. At ito po ang atin pong panahon para muling maglaan ng oras sa atin pong maikling pagbubulay-bulay sa napakahalagang pagkain ng bawat individual. Ito po ay ang salita ng Diyos. Sabi nga, mawawalan po ng kabuluhan ang lahat ng bagay kung ang pinakamahalaga na pagkain ay hindi po natin mabigyan ng pansin. At alam din naman po natin na ang pagkain ito na atin pong binabanggit ay mula sa Diyos. Sa bagay, lahat naman po ng meron tayo, yan may pagkaing pang-pisikal mula din po sa Diyos. Pero lahat po ay nawawalan ng kabuluhan kung ang spiritual nating buhay ay hindi natin nabigyan ng higit na pansin. Dahil sa umpisa pa lamang, ng likhain ng Diyos ang lahat-lahat dito sa sanlibutan, bago niya likhain ang tao, at alam din natin ng likhain ng Diyos ang tao, sila po ay may kaugnayan na sa Kanya, sa bilang Diyos at bilang tao na Kanyang nilikha. Meron silang malapit na kaugnayang may pag-ibig. Pero alam din natin na nasira ito dahil sa kasalanan. Gayunpaman, gumawa ang Diyos ng kaparaanan para muli tayong maiugnay. Kaya naman yung ating pong paksa sa araw na ito, ang ating pagkasalusaluhan ay ang karugtong ng ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo Jesus. So napakahalaga po na muli nating bigyan ito ng pansin. Pero bago po tayong tuluyang lumaot, binabati ko po muna ang atin pong may bahay na si Sister Judith Tardicilia Malinaw at ganoon din pong aming nag-iisang prinsesa, si Princess Aroha. Magandang araw ng Sabado sa inyong pakikinig. At sa araw na ito, ang pangatlong punto na atin pong bibigyan ng pansin na ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo ay meron pong isang napakagandang reward ang Panginoon. Tatanggap po ng gantimpala, no? Na nakalaan sa langit. Wow! So, ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos ay bukod sa tatanggap ka na ng isang kaharian, at ito po'y doon sa langit, may gantimpala pa na makakamit. Tingnan po natin sa ilang mga talata na mababasa natin tungkol sa bagay na ito. Sa Mateo 5:11 verse 12, ito po ang sinasabi ng Panginoong Hesus. Mapalad kayo dahil sa pagsunod ninyo sa akin, sasabi dito ni Jesucristo, ano po? Dahil nga ang ating huling tinalakay nung nakaraang Sabado na ang mabuhay kay Kristo ay tumatahak na sa tamang landas ng buhay. So, ibig sabihin, ginagawa kung ano ang kalooban ng Diyos. At dahil ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, yan po, merong gantimpala. Kaya nga sabi dito ni Jesus, dahil sa pagsunod ninyo sa akin, dahil nga ang isang nabubuhay na kay Kristo, sumusunod na kay Jesus, no? Ginagawa na kung ano ang kalooban ng ating Panginoon, sinusunod na po natin. Sabi dito, mapalad kayo dahil sa
pagsunod nyo sa akin ay inuusig kayo at pinaparatangan ng masama. Verse 12, ganon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. So, ibig sabihin, talagang may mga ganitong pagkakataon ng buhay ng isang mananampalataya, may mga tao sa paligid na maaring umuusig, nangungutya, o kaya naman nagsasabi ng masama laban sa atin. Sabi dito, magalak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Grabe po, meron pong malaking gantimpala doon sa langit. Marahil nagtatanong kayo, ano ba yung gantimpala nasa langit? Kung babasahin niyo po ang aklat ng Revelation, sabi doon, wala na pong magkakasakit. Ay gantimpala na po yan. Ang buhay ay magpakailanman. Gantimpala din po yan. So wala na pong karamdaman, wala nang paghihirap, wala na ang lahat. At sabi pa po sa ibang mga talata sa Biblia, meron tayong koronang ginto. Ayan, kung gaano man kalakihan o gaano man kaganda, siyempre, yan po ay ibinibigay ng Diyos sa mga karapat-dapat. 1 Corinthians chapter 3, 13 to 14, sabi po rito, ngunit sa araw ng paghuhukom, makikita ang kalidad ng itinayo ng bawat isa. So dito, nakasalalay na po, pinag-uusapan na dito yung ating ginawang pamumuhay sa mundong ito bilang mga Kristiyano at nakatagpo kay Hesukristo. Na si Hesukristo na po ang atin pong master at pinamamahala sa ating buhay at kung paano tayo tumugon. Ito na po yun. Dahil susubukin ito sa apoy. 14, kung ang itinayo ay hindi masusunog, tatanggap ng gantimpala ang nagtayo. First, yan, grabe po, tatanggap talaga po ng gantimpala. Ikaw mismo, paano ka nagpasakop sa kalooban ng ating Panginoong Hesukristo? So kung matapat tayo sa atin pong pagsunod, ay sigurado pong mararanasan natin ang inihandang gantimpala para sa atin. Sabi sa 2 Corinthians 5, verse 9 and 10, kaya naman, sinisikap naming malugod ang Diyos sa amin, maging dito man o sa piling na niya. 10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan. Sabi dun sa last phrase, tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang siya'y nabubuhay pa sa mundong ito. So meron talaga tayong tatanggapin pagdating po ng atin pong pinakang destinasyon doon po sa kalangitan. May mga inihanda ang Diyos at ang atin pong matatanggap na gantimpala ay nakadepende kung paano tayo namuhay bilang nakay Kristo Jesus. Sabi po sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 to 8, ang buhay ko iaalay na dahil dumating na ang panahon ng pagpanaw ko. Si Pablo nagsasabi dito, puspusan ako nakipaglaban sa paligsahan. Natapas ko ang takbuhin. Nanatili akong tapat. Napakahalaga po ng salitang ito. Nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, at ngayon, may inilaan ang Diyos sa akin na korona. Ito yung nabanggit ko kanina, korona, ng katuwiran. Ibibigay ito sa akin ng makatarungang Panginoon sa araw ng paghuhukom niya.
At hindi lang ako ang bibigyan, kundi maging ang lahat ng nananabik sa pagbabalik niya. So meron po talaga, meron pong gantimpalang inilalaan ang ating Panginoong Diyos sa sino mang nabubuhay kay Kristo Jesus. So napakahalaga po niyan tulad ng atin pong tinalakay ng mga nakaraang Sabado, kung anong buhay meron ng isang tao kay Kristo. So yung una po, tinalikuran na ang dating makasalanang pagkatao. Siyempre, kaya po natin ginawang tumalikod dito dahil nalaman natin na ito ang dahilan kung bakit magulo ang buhay natin, walang kapayapaan, walang direksyon. Pinagsisihan natin dahil kahit tayo napapahamak at pagkatapos noon tayo po'y nagpasyang tumahak sa tamang landas ng buhay na itinuro din ng Panginoon. And then ito nga yung pangatlo, dahil nandun ang ating katapatan, tatanggap naman po tayo ng gantimpala sa langit. At maraming sorpresa po yan. Malalaman natin pag dumating na ang panahon na yon. Narito pa po ang isang talata para sa gayon ay makita po natin ang ating sarili na karapat-dapat na tumanggap po ng mga gantimpalang iyan na inilaan ng ating Panginoong Diyos doon sa kalangitan. Sabi po rito, sa unang Pedro, chapter 5, verse 3 and 4, sabi rito, huwag kayong magari-harian sa mga mananampalatayang ipinagkatiwala sa inyo upang alagaan, kundi maging halimbawa kayo sa kanila. Wow! At pagdating ni Kristo, siyang Pangulong tagapangalaga, tatanggap kayo ng gantimpalang napakaganda at hindi kukupas kailanman. Wow, grabe po, no? Hindi kukupas kailanman. Pagka meron pong mga graduations o pagtatapos ng mga trainings, may natatanggap po mga certification. At yung iba po nakakatanggap ng reward dahil napakaganda ng kanilang performance. Yung iba naman po mga magandang tropeyo, matataas o malalaki o mayroon pang konting gold, no, may mga gold medal, no? Marami pa. Pero lahat ng iyon kumukupas. Salamat sa Diyos na ang gantimpala natin na nabubuhay at mamamatay kay Kristo, no, ay hindi kumukupas ang gantimpalang ipagkakaloob niya. So, ibig sabihin, kung ang buhay dun sa langit ay magpakailanman, ang gantimpalang yon ay hindi nagbabago, hindi kumukupas, no? Walang pagkakupas. Kung paanong wala ng kamatayan doon, wala na rin kamatayan ang kakupasan o ang kagandahan. Hindi siya nakukupas magpakailanman. Sabi dito sa chapter 2, verse 9 to 10, alam ko ang inyong pagtitiis. Alam ko ring mahirap kayo, ngunit mayaman sa spiritual na mga bagay. Wow! Alam kong hinahamak kayo ng mga taong nagsasabing Hudyo sila, ngunit ang totoo ay mga kampon sila ni Satanas. Verse 10, huwag kayong matakot sa paghihirap na malapit na ninyong danasin. Tandaan ninyo, ipapabilanggo ni Satanas ang ilan sa inyo upang subukin kayo, daranas kayo ng pag-uusig sa loob ng 10 araw, manatili kayong tapat hanggang kamatayan at gagantimpalaan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Grabe po, ano? So dito po, makikita po natin na bagamat makakaranas tayo ng anumang mga pag-uusig, ito naman po yung 10 araw, tinutukoy naman po ito dun sa mga naunang manampalataya, hindi po sa ating panahon. Pero sa ating panahon, nakakatiyak po tayo dahil kay Hesukristo, tatanggap po tayo ng gantimpala dahil sa ating pamumuhay na mayroong katapatan.
So mga kapatid, yan po yung ating minerienda sa araw na ito, na anumang ating ginagawa sa kasalukuyan bilang mga nabubuhay kay Kristo. Sabi nga, ang mabuhay at ang mamatay sa Kanya ay meron pong gantimpala. So dapat lamang po maging maliwanag sa atin, tulad ng tinalakay natin nung una, ang mabuhay kay Kristo ay tumatahak na sa tamang landas ng buhay. At ang mga salita niya ay kompleto sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya wala na tayong hahanapin pa. Wala na tayong maikakatwiran pa. At kapag ginawa natin ang buong katapatan ito, 100% po ang mga pangako ng Diyos ay Kanya pong tutuparin. So kung meron po kayong gusto pang malaman tungkol sa bagay na yan, sa susunod atin pong ibibigay ang ilang mga talata na nagpapahayag sa Revelation, na pagdating po natin doon sa kaharian ng Diyos sa langit, papawiin niya ang luha, wala nang may sakit tulad ng sinabi ko sa inyo, lahat ay talagang masasabi nating wala ka nang hahanapin pa. At minsan pa, ang Diyos po ay patuloy na mapapurihan, mabigyan natin ng kaluguran sa atin pong tinalakay ngayon. So meron na po tayong 3 punto na binigyan ng pansin, at yung huli po sa darating pong Sabado. So akin pong muling i-summarize. So ang mabuhay at mamatay para kay Kristo, o ang mabuhay at ang mamatay kay Kristo, tumalikod na sa dating makasalanang pagkatao, tumatahak na sa tamang landas ng buhay, tatanggap ng gantimpalang inilaan niya doon, o nilaan ng Diyos doon sa langit. Pagpalain po tayo ng Panginoon, at siya po'y patuloy na mapapurihan.